Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, habang papasok si Chun Hajen sa pusod ng solitary bamboo grove, ramdam niya ang napakalakas na hangin at enerhiya nagpapahirap sa kanyang bawat hakbang. Ginamit niya ang isang espesyal na halamang gamot, ang Turban Elimination Herb, upang supilan ang kanyang demonic energy at magamit ang stealth technique sa pamamagitan ng Dark God Phantom. Dahil dito, nagawa niyang magpatuloy ng mas maingat at mas ligtas patungo sa pinakakaibuturan ng gubat. Subalit, sa hindi inaasahan, bigla siyang natisod sa isang bagay at natamba. Sa una inis na inis siya dahil imposible para sa kanya na madapa gamit ang kanyang stealth technique. Ngunit ng kanyang suriin, nalaman niyang hindi pala ito simpleng bato, nakita niya ang isang nilalang na anyong fox o sa Tagalog ay Zorro, may gininto ang balahibo, matulis na mga tainga at mabalahibong buntot. Nakatayo si Hajen malapit sa Zorro na nakahiga sa tumpok ng mga dahon, nagtataka kung bakit ito naroon sa pusod ng solitary bamboo grove. Naalala niya ang babala ni Dongpil, habang papalapit sila sa puso ng gubat, nagiging mas mapanganib ang mga halimaw. Gayunpaman, sa kabila ng maliit na itsura ng Zorro, alam niyang hindi dapat ito ipagsawalang bahala. Sa mga ganitong lugar, ang kakayahan ng mga nilalang ay hindi maaaring husgahan base sa kanilang hitsura lamang. Bagaman posibleng mabangis at makapangyarihan ang Zorro, ang kanyang maliit at inosenteng anyo at tila mahimbing na pagkakatulog ay nagpapagaan ng kanyang presensya. Para bang hindi ito ang uri ng halimaw na dapat katakutin. Maingat niyang pinagmasdan ng Zorro, at kahit gaano pa ito ka-comfortable at parang walang kapahamakang dala, hindi niya maaaring maliitin ang posibilidad na ito ang pinakamalakas na halimaw sa lugar na iyon. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, may kakaibang atraksyon ang itsura ng Zorro. Napaka-cute talaga nito habang natutulog, ang malambot nitong balahibo at tahimik na hininga ay tila nagpapaanyaya kay Hajen na lapitan at hawakan ito. Napangiti si Hajen, nag-iisip kung pwede ba niyang lapitan ang Zorro at subukang hawakan at ipet na parang alagang aso o pusa. Halos matukso siyang gawin iyon, ngunit bigla siyang napahinto. Agad siyang umatras, napagtantong muntik na siyang madala ng kakyutan ng Zorro. Alam niyang hindi dapat magpakampante sa mga ganitong sitwasyon kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Gayunpaman, sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang isipin na kung tulog pa rin ang Zorro sa kanyang pagbabalik, baka susubukan niyang gisingin ito at alamin kung ano talaga ang ginagawa nito sa gubat. Sa kanyang pagpapatuloy, naramdaman niya ang mas mabigat na presensya ng Chi sa paligid. Lalong tumindi ang tensyon habang naglalakad siya palapit sa puso ng gubat. Kahit na halos maluso ng kakyutan ng Zorro ang kanyang mga pagdududa, muli niyang binuksan ang kanyang mga pandama at paghahanda para sa anumang maaaring mangyari. Alam niyang delikado ang bawat hakbang, at ang pinakatago-tago ng solitary bamboo grove ay maaaring nasa likod ng anuman, kahit na isang inosenteng Zorro. Nakarating si Hajen sa isang lugar sa loob ng gubat na napapalibutan ng mga kawayan, at sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang tila dead end na ito. Inakala niya na mas malawak ang pusod ng solitary bamboo grove kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanong niya ang sarili kung baka naman naliligaw lamang siya, o masyado lang ba talaga siyang mabilis sa kanyang paglalakbay kaya't agad niyang narating ang dulo. Lumapit siya sa pinakamalapit na kawayan, at sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito, ang espiritual na chi ng kawayan. Sa una, may bahagyang pagkadismaya si Hajen. Hindi niya inasahan na makararating siya dito ng ganito kabilis. Akala niya ay magiging mas mahirap ang paghahanap sa hinahanap niyang espiritual na kawayan. Ngunit ang mahawakan niya ang kawayan, ang malalim na enerhiya o chi ng kawayan ay napakalakas, higit pa sa inaasahan niya. Ang buong lugar ay naglalaman ng pinakamakapal na konsentrasyon ng espiritual na chi na naramdaman niya sa buong gubat. Habang pinagmamasdan ang tanawin, nakita rin niyang naroon pa rin ang Zorro sa likod niya na natutulog pa rin, hindi pa ito nagiging banta, ngunit patuloy siyang nagbabantay. Alam niyang dapat niyang maging maingat, lalo na sa pagkakaroon ng ganito kalakas na chi sa paligid. Napagtanto ni Hajen na ang espiritual na kawayan na kanyang hinahawakan ay ang pinakamalakas sa buong solitary bamboo grove.
Sa kanyang isipan, alam niyang kung malilinisan o mapu-purify niya ang tatlo sa mga ganitong uri ng kawayan, maaari siyang maging pinakamalakas na martial artist sa buong daigdig pagdating sa internal energy. Ang espiritual na enerhiya na makukuha niya mula rito ay magbibigay sa kanya ng hindi matatawarang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang pagpapasya, inisip niyang ang pagkuha ng tatlo sa mga ito ay labis na kasakiman. Hindi pa rin sapat ang lakas ng kanyang katawan upang makatanggap ng ganoong kalaking enerhiya. Napangiti siya ng kaunti, iniisip na nakamit na niya ang kanyang layunin sa pagdating sa lugar na ito, kaya kahit isang espiritual na kawayan lamang ang kanyang linisin ay sapat na, dahil ang pagkuha ng higit pa rito ay maituturing ng kasakiman. Kahit sa simpleng enerhiya mula sa isang kawayan, magiging malaki na ang paglago ng internal energy niya. Ngunit hindi maiwasang magdulot ng bahagyang panghihinayang kay Hajen, ang ideya na kaya niyang makuha ang lahat ng espiritual na chi sa lugar na ito. Pero pinilit niyang itama ang kanyang isipan at pinalitan ang pagnanasang iyon ng disiplina. Isa lang ang kukunin niya, sapat na iyon upang maging mas malakas, at higit pa roon, matututunan niyang maging mapagpakumbaba sa harap ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit biglang napansin ni Hajen ang isang kakaibang bagay, isang bamboo shoot o labong na tila mag-isa lamang na tumutubo malapit sa kanya. Nagtaka siya kung bakit wala itong mga kasama, dahil karaniwan, maraming labong ang tumutubo sa paligid ng mga kawayan. Nang makita niya ang labong, naalala niya ang natutulog na Zoro malapit dito. Nakapikit pa rin ang mga mata ng Zoro, na tila hindi nagigising, kahit na puno ng espiritual na enerhiya ang lugar. Agad niyang nilapitan ang labong at sinubukang hawakan ito. Pagkahawak niya nito, agad niyang naramdaman ang napakadalisay na espiritual na chi mula rito. Ito ay iba sa karaniwan, ang labong na ito ay nagtataglay ng dalisay na enerhiya na hindi na niya kinakailangang dumaan pa sa purification technique. Inisip niya na dahil isang espiritual na kawayan lang naman ang balak niyang kunin, bakit hindi na rin niya isama ang labong na ito. Hinugot niya ang labong mula sa lupa, at sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata ng Zoro. Ang matingkad nitong pulang mga mata ay tila nagliliyab, at naglabasan ang mga maliliit na spark sa paligid nito. Tila alertong gumising ang Zoro, at nagiba ang aura ng paligid. Ngunit kahit na nagising ito, hindi pa rin ito umatake. Sinubukan ni Hajen ang umate ng labong na kakakuha lamang niya. Nang tinikman niya ito, napansin niyang malambot, mabango, at madali itong nguyain. Ngunit laking pagtataka niya dahil wala siyang naramdamang kakaibang epekto sa pagkain nito. Kahit punong-puno ito ng espiritual na chi, hindi niya naramdaman ang inaasahan niyang malakas na daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa halip, naramdaman lang niya ang bahagyang init sa kanyang dibdib, ngunit wala nang iba pa. Dahil walang nangyari, itinapon niya ang labong sa lupa at tumayo na siya para bumalik sa unang pakay niya. Kinuha niya ang kanyang espada, at nagdesisyon na putulin na ang espiritual na kawayan na kanina pa niya sana kukunin. Lumapit siya, pumwesto, at pumalo ng malakas gamit ang espada. Ngunit laking gulat niya nang makita na wala man lang gasgas ang kawayan. Nagtaka siya kung bakit walang epekto ang kanyang palo. Mahina ba ang pagputol ko? Tanong niya sa sarili. Hindi siya nagpatinag, at inulit ang pagpalo sa kawayan. Kakaiba nga ang mga kawayan dito sa gubat, napakatibay ng mga ito. Ngunit kahit paulit-ulit niyang gawin, walang epekto. Sa puntong iyon, nahina si Hajen at napaika na siya sa tila hindi matinag na kawayan. Pinuno niya ng demonic energy ang kanyang espada, pinadaloy ang kanyang kalooban at enerhiya dito, upang ang espada ay sumunod sa kanyang isip at maglabas ng sword aura. Unti-unti, tila nagliliyab ang espada sa taglay na aura, at naging mas matindi ang kapangyarihan nito. Desidido siya at nag-aalab ang mga mata, sa muling pagkakataon, gumawa siya ng napakalakas na palo gamit ang kanyang pinalakas na espada. Sa wakas, gamit ang kanyang moonslash, naputol din ang kawayan. Para itong mantikilya sa dulas ng pagkakaputol. Bumagsak ang puno ng kawayan sa lupa, at laking gulat ni Hajen nang madiskubre niyang napakatibay nito, parang bakal ang kawayan. Napagtanto niya na ang spiritual chi na taglay nito ay hindi lamang malakas, kundi sapat upang gawing napakatigas ang mismong material ng kawayan. Iniisip niya ngayon kung gaano karaming espiritual na chi ang naipon sa kawayan upang maging ganito ito katatag at karesistent, at naisip din niya na maaari na itong gawing sandata sa tibay nito.
Habang mas natututo si Hajen tungkol sa misteryosong lugar na ito, mas lalo siyang humahanga sa gubat at sa mga espiritual na elementong bumabalot dito. Lahat ng kanyang mga natutuklasan ay tila puno ng lihim at kapangyarihan, mula sa mga kawayan hanggang sa espiritual na chi na dumadaloy sa bawat bahagi ng lugar. Ngunit ang pagkamangha niya ay biglang naputol nang mapansin niyang ang Zoro ay nakatayo na ngayon sa tabi niya. Nagulat siya at napatingin sa maliit na nilalang. Nagkatinginan sila, at bago pa siya makapagsalita, napatalon siya palayo sa gulat. Hindi niya inaasahan na makakalapit ito ng ganoon sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ngunit sa halip na umatake, ang Zoro ay ngumiti lamang at nagpakyot, tila walang anumang masamang balak. Ang inosenteng itsura nito ay tila nagbabaliwala sa lahat ng babala tungkol sa mga halimaw ng solitary bamboo grove. Tinitigan ito ni Hajen, at sa kabila ng pagkagitla, pabiro niyang tinanong ang Zoro, kailan ka pa nagising? At kanina ka pa ba nasa tabi ko? Siyempre, alam niyang hindi ito sisigot, ngunit ang pag-uusap na ito ay para lamang aliwin ang sarili niyang kaba. Nagtaka rin siya kung paano niya hindi napansin ang paglapit ng Zoro. Gamit ang kanyang hypersensation, dapat ay agad niyang naramdaman ang presensya ng kahit na sinong nilalang sa paligid niya kahit pa sobrang nakatuon siya sa pagputol sa espiritual na kawayan. Lumapit pa ang Zoro, at sinubukan niyang palayuan ito. Ngunit sa bawat pagpapalayo niya rito, tila mas lumalapit pa ang Zoro. Hindi niya maiwasang matulala sa kakyutan nito. Malambot ang balahibo, kumikislap ang maliliit nitong mata, at tila wala itong anumang masamang balak. Alam ni Hajen na hindi dapat siya magpakampante. Nababahala siya na ang inosenteng itsura nito ay maaaring isang bitag. Huwag kang magpadala, bulong niya sa sarili, habang pinipilit niyang maging alerto at hindi magpabeya. Sa kabila ng kanyang kaba, hindi siya nakaramdam ng bloodlust mula sa Zoro. Wala itong ipinapakitang tanda na aatakihin siya. Sa totoo lang, sa sobrang liit nito, mukhang kahit umatake ito, hindi naman siya gaanong masasaktan. Kaya't sa sandaling iyon, napagdesisyonan ni Hajen na hawakan ito, siguro pwede niyang ipet ang Zoro ng sandali. Pero sa mismong oras na akmang hahawakan na niya ito, bigla itong bumaling at kinagat siya sa kamay. Napasigaw si Hajen sa sakit. Hindi niya inaasahan ang lakas ng pagkakakagat ng Zoro. Ramdam na ramdam niya ang matalim nitong mga ngipin na bumaon sa kanyang balat. Dugo ang bumalong mula sa kanyang sugat, at napaatras siya, iniiling ang kamay sa matinding kirot. Ang inosente at cute na Zoro ay biglang nagbago, tila ang kaninang maamong itsura nito ay mabilis na napalitan ng isang mapanlikhang halimaw na handang umatake anumang oras. Anong klaseng halimaw ka? Tanong ni Hajen, na ngayon ay mas alerto at mas maingat na. Bagaman maliit, malinaw na ang Zoro ay hindi basta-basta, at ang simple nitong itsura ay maaaring isang ilusyon lamang upang linlangan ang mga tulad niya. Habang dumudugo ang kanyang kamay, huminga na lang ng malalim si Hajen at nagdesisyon ng bumalik sa entrada para kitain si Dongpil. Gitling-gitling. Maya-maya, biglang nagbago ang eksena at ipinakita ang entrada kung saan makikita na nakalabas na ang ating bida mula sa pusod ng solitary bamboo grove, at naglakad pabalik sa entrada. Doon, nadatnan niya si Dongpil na naghihintay. Agad na napansin ni Dongpil ang pagbabago sa batang Panginoon, ang aura ni Hajen ay tila nagliliwanag, puno ng espiritual na chi. Mismong si Dongpil ay namangha. Hindi niya akalaing talagang nakuha ng batang Panginoon ang espiritual na kawayan, isang bagay na itinuturing niyang imposible para sa karamihan. Nagtagumpay ka ngang makuha ito, sabi ni Dongpil, puno ng paghanga. Buong kumpiyansa namang tumango si Hajen, iniisip na hindi naman katakataka iyon, lalo pat siya ay isang dating assassin king. Oo, sabi ni Hajen, pero hindi naging madali. Napakatibay ng kawayan kaya kinailangan kong gamitin ang sword aura para maputol ito. Tiningnan ni Dongpil ang piraso ng kawayan na dala ni Hajen at nakita niyang napakalinis ng pagkakaputol nito. Sa kaisipan ni Dongpil, nakaramdam siya ng pagkamangha sa kahusayan ni Hajen sa paggamit ng sword aura. At iniisip niya na kahit pa may pinakamagaling siyang espada, magagawa niya kaya ang ganito kalinis na pagputol nito. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Dongpil, napansin niya ang Zoro na sumunod kay Hajen mula sa gubat. Agad na bumaling ang tanong niya, ano ang gagawin mo sa Zorong iyan?
Napakunot noo si Hajen, tila nagulat din sa presensya ng maliit na hayop na parang walang balak na lumayo. Sinundan pala ako ng Zoro, sabi ni Hajen, sabay napatingin sa maliit na nilalang na ngayon ay mas lalong nagpapakitang parang walang bahid ng mali siya. Natagpuan ko itong natutulog sa gitna ng gubat, dagdag ni Hajen. Sinubukan ko itong hawakan at ipet, pero halos maputol ang daliri ko sa pagkagat nito. Tiningnan niya ang kanyang kamay at akmang ipapakita sana kay Dompil ang sugat, pero laking gulat niya nang makita niyang magaling na ito. Wala ni isang bakas ng kagat. Nawala na ang sugat, bulong niya, tinatanong ang sarili kung ang espiritual na chi ng kawayan ba ang dahilan. Nagulat si Dompil. Kinagat ka ng Zoro. Aniya, napuno ng galit at mabilis na inabot ang kanyang espada, handang patayin ang maliit na hayop na nakapanakit sa batang Panginoon. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang galaw si Dompil, pinigilan siya ni Hajen. Huwag! Pabayaan mo na yan at hayop lang yan, sabi ni Hajen, sabay tingin sa Zorong ngayon ay nag-uunat at tila nang aasar pa. Napailing si Dompil, humingi ng paumanhin sa batang Panginoon dahil sa kanyang pagkilos. Pasensya na, hindi ko dapat hinayaang magpatuloy ang paggalang ko sa kagat ng isang hayop. Nagbalik ang kanilang atensyon sa espiritual na kawayan. Napakalaki at napakatibay nito, at alam nilang hindi basta-basta ang prosesong kinakailangan upang ganap na ma-purify ang chi nito. Dito na natin ay purify ang chi, sabi ni Hajen, at tumango naman si Dompil, handang tumulong sa anumang paraan na magagawa niya. Humawak si Hajen sa kawayan at ginamit ang kanyang boundless technique, ang kanyang martial arts technique na nag-aalis ng lahat ng impurities mula sa isang bagay, kahit sa hangin sa paligid nito. Kahit ilang beses nang nasaksihan ni Dompil ang prosesong ito, hindi pa rin nawawala ang paghanga niya. Nakikita niyang hindi lang ito basta isang natatanging martial artist technique ngunit malalim ang kaalaman ng batang Panginoon sa chi techniques na tila mula sa dekadang pagsasanay at karanasan. Habang pinagmamasdan niya ang batang Panginoon, hindi niya maiwasang isipin na si Hajen ay parang hindi tunay na kabataan na nasa edad 20s. Para itong isang matandang mandirigma na may hindi mabilang na taon ng karanasan at kaalaman sa likod nito. Ang purification process ay mabilis ngunit mabisa. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ng impurities ay nawala, kasama na ang mga nasa hangin sa paligid nila. Si Dompil, sa kanyang hinuha, ay lalong napatunayan na hindi basta-basta ang kanyang pinagsisilbihang batang Panginoon. Kaya niyang manipulahin ang espiritual na enerhiya sa isang paraan na hindi kayang gawin ng iba. Unti-unting napulbos ang espiritual na kawayan, tila bumabalik sa lupa na pinagmulan nito, hanggang sa maging purified chi na pumapalibot kay Hajen. Ang malinis at dalisay na chi ay tila sumanib sa katawan ni Hajen, binibigyan siya ng mas malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Tumayo si Hajen sa gitna ng nagliliwanag na enerhiya, at sa sandaling iyon, alam ni Dompil na ang batang Panginoon ay higit pa sa isang martial artist, siya ay isang potensyal na tagapagmana ng sinaunang mga lihim ng chi na bihira lamang makita sa buong daigdig. At ayun na nga, dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata, please like and share, maraming salamat.